Good afternoon sa lahat. Ha. Ito lang po ang masasabi ko guys. Sa lalong tumitindi ang magaan ng Marcos Duterte. Kasi po, hindi sana yung mananalo si Duterte kung nagkaisang oposisyon. Yung mga liberal party. Tulad nila Grace Poe, Binay, Marojas, kung nagkaisa, hindi sana mananalo si Duterte. Alam naman natin ang ginagawa ni Duterte sa Davao. Bakit pa siya minuto ng mga tao? Nasa tao talaga may kasalanan kung bakit binuto nila si Duterte at nanalong presidente. Sana gayahin natin ang ibang bansa na dalawa lang ang partido ang naglalaban-laban. Kasi sa atin dito, puro puro sila anas, lahat gusto maging presidente. Nakikita naman sa survey, hindi na naman sila mananalo talaga napupursige pa. At sana hindi naghahati-hati ang boto, nagkaisa. Ang Pilipino hindi nagkakaisa. Dapat magkaisa ang Pilipino, hindi nag-away-away. Kaya si Duterte malakas sa survey ng Tangier number 1 kung magkakandidato na yung senador. Kasi hawak niya lahat bago siya umalis sa Malacanang. Kahit hindi na siya presidente, hindi basta-basta nakakasukan. Kasi hawak niya lahat Korte Suprema, Comelec, lahat. Mga in-appoint niya bago siya umalis ng Malacanang. Kaya, mahirap. Ayaw nating manalo isang kandidato na nanalo. Dahil hindi tayo nagkakaisa na mabutuhin ang hindi tama. Kaya gano'n nangyayari. Tsaka, yan ang gusto ng mga tao Okay lang, talagang dapat presidente, matapang, lalaki. Yun. Para sa akin, tama man talagang lalaki talaga ang presidente. At saka si Duterte, hindi perfectong presidente. Nasira lang siya dun sa drug war dahil marami inosente ang nadamay yung sinasabi niya, kill. Yun. Kaya, huwag masyado magaling. Walang perfectong tao o mamuno sa bansa natin, lalo na sa pagka-presidente. Kaya, kung nagkaisa sana, hindi nanalo si Duterte pagka-presidente. Kung nagkaisa tayo. Tapos, ngayon naman, kasi ang survey, kung anong noon, survey ni Marcos na muna. Ganun na nangyayari, survey. Kaya, wala na. Kaya, mahirapan si pipiliin na manalo pagka-presidente. Kasi, lalo ngayon yung survey, pangatlo sila mahirap. Ang naglalaban sa survey, pagka-presidente to, 2028, Dolpo and Sara Duterte. Kaya ganun nangyari. Ngayon, pangatlo sa survey sila dahil wala na kasi makino yung mga liberal party, patay na Kaya, walang magle-lead sa opposition talaga ngayon. Kasi, kaya ganun nangyayari. Kaya mahirapan ang opposition. Kaya pipili pangatlo na lang sa survey. Kaya dapat nagkaisa. Si Duterte malakas pa rin ngayon. Kaya tama si Commissioner Rowena Ganson na asa na yung position, asa na yung nag-ano kay Marcos noon yung election 2022 yung mga batikos, ngayon wala na. Kasi walang magle-lead kasi sa opposition. Kaya, yun ang masasabi ko guys. Bye.